Mayroong bantang nagaganap sa ating bansa sa kasalukuyan. Mayroong bantang nangyayari sa ating bayan. Marami pa po sanang dadating dito. Kanina pinag-uusapan, pati yung bus ni Governor Chavit Singson na dapat dadalo dito para magdala ng pagkain, ay hinuli daw po dito sa may Quiapo. Dati, senador at saka mga congressman na hinuhuli. Ngayon pati lugaw hinuhuli na. Ganon ka-desperado itong pamahalaan ito. But alam nyo ba, ang lugar na ito ay makasaysayan ni Wasang Bonifacio. Noong 1896, mayroon pong isang revolusyon na idiniklara ang ating mga katipunero. Si Andres Bonifacio bilang simbolo ng kanyang protesta, pinunit niya ang sedula. At sumigaw siya ng sugod! Sabi niya. At ngayong gabi, uulitin natin ang eksena na yan dito sa Liwasang Bonifacio. Kayo ang mga katipunero ngayon sa gabi nito. Tayo ang susugod para sa demokrasya. Kaya nyo ba yon? O sige, testing lang ha. Sa aking hudyat, pagtaas ko ng aking kamay, sabay-sabay tayong sisigaw ng sugod. Ready? 1, 2, 3! Malakas, pero kailangan pag sumigaw kayo ng sugod, yung talagang feel na feel nyo. Yan, tubig daw, masigaw doon. Pag sumigaw tayong lahat ng sugod, kailangan yung pakiramdam nyo, yung mga misis natin dito, di ba? Pag nahuli nyo yung mister ninyo, may ka-chat doon sa cellphone, di ba? Hi! Dapat ganun. Parang nakita nyo yung kapitbahay ninyo na 3 taon na yung inutang sa inyo, nagtago, tapos nasa lubong nyo sa kanto. Sugod! Diba? Kaya ba natin gawin yun? Muli, sa aking hudya. 1, 2, 3! BBM! Pakinggan mo ang tinig ng Liwasang Bonifacio. Damdamin ng mga Pilipinong nagpupuyo sa galit sa iyong ginawa sa kanilang dating presidente. Dinala mo sa Hague, sa isang kulungan sa malayong bansa dahil sa ayaw niyong manatili siya dito sa aming lupa. At ngayong gabi, pakinggan niyo ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Sabay-sabay, sumisigaw! Malacanang, makinig ka! Ito ang tinig ng bayang iyong inapi. Ang aming mga leader iyong isa-isang pinakukulong. Si Senator Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Mike Defensor, si Chavit Singson, sila Odi Monggao, sila Orly Gutesa. Hanggang ngayon nawawala pa ang 18 mga ex-marines na inyong mga patuloy na ginagapi at ginigipit. Naririto sila ngayon sa spirito, bagamat ang kanilang pisikal na katawan na hindi namin kasama. Maaari niyong ikulong ang aming mga katawan, pero kailan hindi niyo makukuha ang aming mga puso, sapagkat ang Liwasang Bonifacio sumisigaw sabay-sabay! Naririnig niyo ba ito, Malacanang? Ito ang totoong sambayanan. Ito ang puso ng Pilipino. Ang nais namin isang matuwid na pamahalaan. Hindi namin kailangan ng ayuda. Ang kailangan namin pamahalaang hindi nagnanakaw. Ito ang deserve naming mga mamamayan. Hindi namin kailangan ng AIX. Hindi kailangan ng trupad.
Hindi namin kailangan ang 8 kilong bigas na ninakaw ninyo, yung 2 kilo na dating 10 naging 8. Ang kailangan namin, mga pinunong maglilingkod sa amin. Kasi yan ang dahilan kung bakit kayo naririyan. Pinagkatiwala namin sa inyo ang kapangyarihan upang gamitin sa aming kapakanan, hindi para inyong abusuhin. At ngayon sa gabing ito, binabawi ng Pilipino ang kapangyarihang ipinahiram sa inyo. At nagmumula dito sa Liwasang Bonifacio, makinig kayo, Malacanang, ang taong bayan, sabay-sabay, sumisigaw! Ang sigaw ng Liwasang Bonifacio, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At gabi-gabi, yan ang madidinig ninyo sa inyong mga tainga. Isang paalaala, ang Liwasang Bonifacio sa gabing ito ay paalaala sa mga nag-aabuso ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang hawak ninyo ay hindi inyo. Ito ay kapangyarihang ipinahiram namin sa inyo. At eto ngayon ang mga tao na mga pinagnanakawan ninyo. Kami ngayon ay tumatayo, nagre-reklamo. Lahat kami ngayon daan dirito, hindi lang para sa aming mga sarili. Ako ay naririto hindi para sa sarili ko. Wala po akong personal na magiging kapakinabangan dito. Higit sa lahat ako'y naririto bilang isang ama. Ayaw kong ang aking mga anak ay mabuhay sa isang lipunan kagaya nito na naghahari ang mga magnanakaw. Wala tayong pagkakataon sa disenteng buhay. Yung mga adik naglipada sa kung saan, pati mga rider natin biktima ng pagtitrip lang. Ayaw ko ng buhay na ganito para sa aking mga anak. Mayaman ang Pilipinas. Napakayaman ang Pilipinas. Pero yung kayamanan natin, ninanakaw ng iilan at ginagawa tayong mga aba at mga pulubi at ginagawa tayong mga walang kwentang mga tao at sinasabi lang sa atin, eto lang ang sa inyo, isang supot na bigas. Eto ang sa inyo, 2,000 piso bayad sa boto nyo, 1,000 piso. Pero ang Pilipino, tayo ay mga marangal na mga tao. Kaya sila Andres Bonifacio nung tumindig dito sa Liwasan, walang baril, walang armas, mga magsasaka, mga mangingisda, mga ordinaryong mamamayan. Pero ang meron sila ay tapang at lakas ng loob. At ito ang bitbit ninyong lahat sa kasalukuyan. Ito ang meron tayo. Ang tanging kalayaan na magsalita at magpahayag at gusto pa nilang agawin sa atin. Kaya nakakulong yung ating mga pinuno, hindi dahil sila ay mga korap, kundi dahil sila ay nagsasalita. Kaya tayong lahat nagsasabi sa inyo, dyan sa Malacanang, pakinggan ninyo ang tinig ng liwasan. Pakinggan ninyo ang tinig ng sambayanang Pilipino. Sabay-sabay, sumisigaw! Yung nangyari sa EDSA nung mga nakaraang linggo, practice pa lang yun. Etong ginagawa sa Liwasang Bonifacio, may suot na kaming gloves. Pag hindi pa kayo tumino, knockout na ang aabuti ninyo sa amin.